Maganda yung ginawa natin na nagpadala tayo ng representative para kausapin. Maski na meron siyang official appointment, kung ang usapan na itong sa commercial business, maintindihan naman ang PRC. Kahit ang China mismo naniniwalang maayos ng Pilipinas ang gusot sa Taiwan nang hindi nilalabag ang One China policy nito. Noong Biyernes lang, ang tumalo kay Rojas na si Vice President Jejo Marbinay ang pumunta sa China para iapela ang kaso ng 3 Pilipinong dapat sana'y bibitayin doon. Pangamba ng ilang senador, baka may hinihinging kapalit sa China ang Pilipinas. You cannot expect that China will simply suspend the execution of the Filipinos just because we said so, and we said it very nicely and very sweetly. You cannot just say please in diplomatic relations or in political affairs. In other words, pakita mo naman na may gusto ka sa akin. Halimbawa, palagi ka nalang liligawan ng Amerika at kilig na kilig ka naman. Whether that postponement will end up in a cancellation of the execution is something else. We do not know. Sa press briefing, itinanggi ito ng palasyo. Because we gave no concessions to them. It was a gesture of goodwill and friendship. Never nagkaroon na. We are requesting this, we're requesting that, but Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. Samantala, mahigit 30,000 residente sa Irosin, Sorsogon, apektado ng pagbuga ng abo ng Bulkang Bulusan. 75 pamilya na ang lumikas at pansamantalang tumutuloy sa evacuation center. Ayon sa FIVOX, aabot sa 2 kilometro ang taas ng ash explosion. Ang naipong tubig ulan sa crater ang sanhi ng pagbuga ng abo ng bulkan. Sa ngayon, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer danger zone. Matrikula sa ilang pribadong kolehiyo at universidad, tataas ang hanggang 9% sa darating na school year. Ayon po yan mismo sa Commission on Higher Education. Narito ang report ni Maki Pulido. Mas makukuba pa ang mga magulang sa pagbayad ng matrikula dahil ayon sa Commission on Higher Education, asahan nang magpapatupad ang maraming pribadong eskwelahan ng 8 to 9% na tuition increase sa Hunyo. Kahit kasi anong pagtutol pa ang gawin ng mga estudyante at magulang, pag sinabi ng mga pribadong paaralang kailangan nilang magtaas ng matrikula, pwede nilang gawin ito ayon na rin sa batas. Hindi natin maiwasan to dahil majority of our colleges and universities, private at that, are dependent on student fees. So, every year, meron tayong, close to 20% of all schools, private schools, increasing their fees. Kinakabahan tuloy si Amil Cheng, first-year college student. Baka tumigil kasi siya sa pag-aaral kung sobrang mahal na ang matrikula. Nanay lang niya na OFW sa Taiwan ang nagtataguyod sa kanila. Sakaling magka-tuition increase, ang 20,000 pesos per semester na binabayaran niya ngayon, magiging 24,000 pesos na. Gusto ko rin po makatulong siyempre sa magulang. Tama na rin po kasi may edad na rin po yung magulang ko. Di lang tuition ang problema ng mga estudyante, pati trabaho kung sila'y makapagtapos, lalo na ang mga nursing graduate. Tinatayang 100,000 nursing graduate nga ang hindi makakuha ng trabaho ngayon. Marami na raw sa mga kaeskwela sa nursing ni Jenibel Bautista ang nag-shift na sa ibang kurso. Pero si Jenibel naniniwalang may oportunidad pa rin naghihintay sa kanya. Meron pa rin opportunity para sa amin, parang ganun din yung ko ma'am. Kasi meron po akong mga relatives doon po na pwedeng tumulong din po sa akin. Ang CHED naman magbabawas na ng nursing school sa bansa. Tinatayang 20% ng mga nursing school ang maipapasara kung mapatunayang walang sapat na pasilidad at wala sa kanilang mga estudyante ang nakapasa sa licensure exam sa nakalipas na 2 taon. Para sa unang balita, Maki Pulido reporting. DOH, pinaalalahanan ng publiko tungkol sa sunburn, heat stroke at iba pang summer diseases ngayong malapit na ang tag-init. Narito ang report ni Micaela Papa. Dahil sa init ng panahon nito mga nakaraang araw, pakiramdam ng mga estudyanteng ito tila summer na raw. Patok sa kanila ang tindahan ng scramble dito sa Manila bilang pampalamig. Mainit eh, basta ako. Nagkakaroon ng, soothing feeling dun sa loob ng katawan.
Isa nga may bumibili ko, naiiwan yung mga books nila ng mga, dahil sa sarap siguro, naiiwan, di ba? Nauna nang sinabi ng Pag-asa na ang pinananabikang summer posibleng maging maulan at malamig. Pag may epekto ng La Nina, kakaroon tayo ng mga heavy rains with thunderstorm. Yung ating mga kababayan doon sa eastern side ng bansa, so maging alerto sila. Kasi doon sa lugar na yun, mga prone areas na pag malakas ang ulan, kakaroon ng pagbaha, pagguho ng lupa. Umulan man o umaraw, peak season ng summer para sa turismo. Di lang dahil sa mga dayuhang turista na umiiwas sa taglamig sa kanilang bansa, kundi dahil na rin sa ating mga kababayan na naglalakbay sa mga tourist spots sa Pilipinas. Inaasahan pa ng Department of Tourism na tataas ang mahigit 10% ang mga turista dahil sa Open Skies policy ng Administrasyong Aquino. Paalala ng Department of Health na kasabay ng pagbabakasyon at pagsasaya ngayong summer, huwag kalimutang mag-ingat sa mga sakit na karaniwang dumadapo tuwing panahon ng tag-init. Yun yung tinatawag nilang 6 na S. Una ang sunburn o heat stroke. Dahil maraming pagpupulong tuwing summer, uso na rin daw ang sore eyes. Ang pabago-bagong panahon, magdudulot rin daw ng sipon at ubo. At dahil sa kakulangan sa tubig, delikado rin pag summer ang pagsusuka at diarrhea at sakit sa balat. Dahil maraming namamasyal, mag-ingat din sa sakambal ng aso na nagdudulot ng rabies. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. LTO Chief Bridget Torres, itinangging sangkot siya sa carnapping. Tinawag pa niyang demolition job ang pagdadawit sa kanyang pangalan sa car theft. Pero ayon sa PNP Highway Patrol Group, hindi naman nila direktang iniugnay si Torres sa nakawan ng sasakyan sa inilabas na report. Darito ang report ni Chino Gaston. This is part of demolition. Sabi ko nga po sa ibang mga nag-i-interview sa akin, once you're a government employee at you are making reforms, you should expect demolition job against you. Paninira at kasinungalingan. Yan ang reaksyon ni LTO Chief Virginia Torres sa ulat na nagsasangkot umano sa kanya sa carnapping. Tinalakay kasi sa report ng PNP Highway Patrol Group kamakailan ang tungkol sa isang Mitsubishi Pajero na nairehistro noong 2008 sa Tarlac LTO kung saan nagsilbing hepe noon si Torres. Pero nang busisiin, lumabas ng motor vehicle file number na ibinigay sa Pajero, nauna na palang ibinigay sa isang motorsiklo sa Rojas, Isabela. Depensa ni Torres, hindi raw niya alam na may anomalya sa rehistro ng sasakyan. May original receipt at certificate of registration naman daw kasi ang Pajero na nagpapatunay umanong na irerehistro na ito sa Tarlac mula pa ng 1999. Gate pa ni Torres, 2003 nang mayupo siyang hepe ng LTO sa Tarlac. Kaya imposibleng aniya na may kinalaman siya sa original na registration sa Tarlac. Ayon naman kay Justice Secretary Laila de Lima, 2009 pa raw may nakabimbing reklamo ng falsification of public documents laban kay Torres sa DOJ dahil sa napirmahang mga papeles ng Pajero. Pinabibilis na raw niya ang pagpapausad sa kaso, lalo na't inuusisa raw ito mismo ni Pangulong Noynoy Aquino. Yes, he asked me. Kasi nabasa niya sa banner story ng isang major paper. Ang PNP na siyang nagsampa ng reklamo, nilinaw na hindi raw nangangahulugan sa kanilang ulat na sangkot sa carnapping ang kasalukuyang hepe ng LTO. In fairness to ASEC Torres, we have not issued any statement linking her directly or indirectly to carnapping cases. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Mga batang may kapansanan, patay matapos masunog ang tinutuluyan nilang bahay ampunan sa Estonia. Isang furniture warehouse sa Taiwan nawasak dahil sa landslide. Huwag pauli, tutok lang sa unang balita. What? Mango steam in a mouthwash? New mango